Breaking news, matapos magsagawa ng pag-atake ang Houthi sa southern part of Israel, sa Eilat, nagsanhi ito ng 48 na mga Hudyo ang sugatan at iba pang mga gusali sunog na naitamo. Walang gaanong sinasabi ang Israel tungkol sa pag-atake, maliban na lang sa mga pinsala na natamo. Pero makalipas lamang ang ilang oras, nagulantang ang Houthi, sumabog ang balita maging ang mundo ng internet sapagkat ang Israel ay nagsagawa pala ng isa sa mga pinakamalaking pag-atake sa capital city ng Yemen na Sanaa na kontrolado ng Houthis. Ayon sa ulat, ito na ang ika-19 na ginawang pag-atake ng Israel. 7 sa mga target ang wasak na wasak. Nagpalipad ang Israel ng 20 fighter jets at naglaglag ito ng 65 na mga bomba. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, dating gawi, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe naman ng maliit na channel na ito. Samahan mo na rin ng matamis mong like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa maayos ang inyong kalagayan dahil meron tayong bagyo ngayon, bagyong Opong. Ngayon ay September 26, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong ginawang paghiganti ng IDF sa puwersa ng mga militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthi na suportado ng Iran. Nitong nakaraang araw, marahil ay isa ka sa mga nakasubaybay na ang Houthis ng Yemen ay nagsagawa ng pag-atake sa southern part of Israel, specifically sa Eilat. Maraming mga rooms ng mga building ang nawasak at ang malubha, merong 48 na mga Hudyo ang sugatan, 2 naman ang malubha. At isa pa sa mga pinag-uusapan ay ang pagpalya ng isa sa mga air defense system ng Israel, ang Iron Dome Air Defense System. Ang naturang pag-atake mabilis na inamin ng Houthi. Marami sa ating mga commenters ang nagsasabi, hintayin nyo ang paghiganti ng Israel. Bagamat walang sinasabi ang Israel na sila ay maghihiganti dahil sa ginawang pag-atake ng Houthi, hindi nag-aksaya ng oras ang Israeli Air Force. Ibinalita ng The Times of Israel na ang Air Force ng Israel ay nagsagawa ng isa sa mga pinakamalaking pag-atake sa Houthis ng Yemen mula nang sumiklab ang kanilang digmaan. Ayon sa ulat, wasak ang military site ng Houthi. Kasamang pinalipad ng Israel ang kanilang drones, 20 na mga fighter jets. Naglaglag ng 65 na bomba ang Air Force ng Israel, kasamang lumipad ang kanilang refueling. Sinasabing malaki ang pag-ataking ito sapagat hindi lang mga fighter jets ang umatake. Maging ang Navy missile boat ng Israel ay sumama na rin. Kasama ring winasak ng Air Force ng Israel ang weapon storage facilities ng Houthi. Ito mga kaibigan ay nakapwesto pa sa capital city nito. Nagpaliwanag na ang Air Force ng Israel kung bakit hindi na isagawang i-intercept ang pag-atake ng Houthi sa Eilat nitong nakaraang araw. Ayon sa Israel, gumagana ang kanilang Iron Dome Air Defense System. Kaya lang, late na ito nang ma-detect. Pero nang ito ay ma-detect, naglabas agad ng 2 missile ang kanilang Iron Dome Air Defense System pero huli na. Pero ayon sa Israel, bago pa man makalapag ang nag-crash na mga drones ng Houthis, ay nakapag-siren na sa iba't ibang bahagi ng Eilat. Dahilan kung bakit nagtakbuhan ang maraming mga sibilyan at nakapagtago sa mga bomb shelters pero meron pa ring mga naabutan. Kaya nga umabot sa 48 ang mga sugatan. Kaya ayon sa Israel, ang naturang pag-atake ng Houthis nitong nakaraang araw, ito ang dahilan kung bakit nagsagawa ng isang napakalaking pag-atake ang Air Force ng Israel.
Bumiyahe pa ito ng 1,365 miles papunta sa capital city ng Yemen. Ayon sa Defense Minister ng Israel na si Israel Katz, "We have now delivered a powerful strike on numerous terror targets of the Houthi terror organization in Sana'a." Naglabas pa ng video ang Israel sa eksaktong lugar kung saan nagsagawa ng pag-atake ang Air Force ng Israel. Makikita sa video ito na ang lugar na ito, mga kaibigan, ay nababalot ng makapal at maitim na usok. Wasak ang mga gusali. Ang mga gusali na kanilang tinarget, ito ang lugar na kung saan itinatago ang mga armas ng Houthi. Dito sa lugar na ito, dito rin nagtatago ang ibang mga commanders ng mga militanteng grupo. At dito sa malapit na lugar, dito rin napaslang ang Prime Minister ng Houthi. At dahil bago pa lang ang balitang ito, ay inaalam pa sa naturang pag-atake kung meron bang mga nasawi, kung meron bang mga nasugatan, kung merong mga sugatan, ilan, kung merong mga nasawi, ilan. Sana naman ay wala at mga gusali lamang at mga armas na itinatago ng Houthi ang nawasak. Bagamat nagsalita na ang pinuno ng Houthi tungkol sa ginawang pag-atake ng Israel, pero wala itong sinasabi kung ano ang nangyari. Wala ring pahayag na binitawan ang Health Department ng Yemen, pero meron ng inisyal na pahayag ang Defense Minister ng Israel na si Israel Katz. Ayon sa kanya, sa naturang pag-atake ng kanilang Air Force, dose-dosena na sa mga miyembro ng Houthi ang nasawi. Ganun pa man ang numbers o figures ng mga nasawi, ito ay nagmula lamang sa kampo ng Israel. Inaalam pa at kinukumpirma mula sa kabilang panig. Katulad noong nakaraang araw na kung saan umatake ang Israel sa Houthi, na kung saan ang Prime Minister talaga ng Houthi ang nasawi, nauna nang nagpahayag ang Israel pero kinumpirma pa rin ito ng Houthis. Sa utos na rin ni Benjamin Netanyahu at ng Defense Minister ng Israel, nakaalerto ngayon ang IDF dahil sa posible na baka magsagawa na naman ng pag-atake ang Houthi. Pero ayon sa IDF, matagal na silang nakahanda. Nangako ang Defense Minister ng Israel na kung sino man ang mananakit o umatake sa kanilang bansa, ang mahabang kamay ng Israel ay hindi sila sasantuhin. Sa ating mga OFWs na nasa Israel, kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Maaari po ba kayong mag-comment kung ilan po ba ang mga nasa Israel nating mga kababayan na narito sa channel na ito? At pakikumpirma na lang po kung kayo ba'y ayos lang sa inyong lugar. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers. Salamat din sa ating mga bashers, lalong-lalo na sa ating mga subscribers. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.